Sa epekto ng pagtaas ng fuel prices, dapat mabilis na i-absorb ng ekonomiya ayon sa dating kalihim ng DOE. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Conde Batak. RMN Live Report! Pinayuhan ni dating Energy Secretary at ngayon Philippine Ambassador to the Holy See, Rafael Otilla, ang kasalukuyang pamunuan ng DOE na i-absorb lamang ng mabilis ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa confirmation hearing ng Committee on Foreign Affairs ng Commission on Appointments para sa ad interim appointment ni Lotilla, tinanong ni Senator Risa Hontiveros kung ano ang maipapayo ng ambassador bilang naging dating kalihim ng Energy Department para maibsan ang epekto ng fuel price hike dulot ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Lotilla, nang pumutok ang Ukraine-Russia war noong 2022, ilan sa mga tiniyak niya noon ay ang pagkakaroon ng sapat na power supply at generation of power sa mga power plants. Gayunman, batid ng dating kalihim na ang Iran war ay isang extraordinary case ng pagtaas ng presyo, lalo na sa fuel sector na ang pangunahing pinagkukunan ay sa gitnang silangan. Sa usapin niya ng price impact, maipapayo ni Lotilla i-absorb lamang ito at hayaang dumaan sa ekonomiya sa mabilis na paraan. Paliwanag ni Lotilla kung temporary lang naman ang epekto ng gulo, ang inflationary effects ng mataas na presyo ng langis ay isang beses lang din dadaan. The basic rule really was to absorb them and let them pass into the economy as quickly as possible, because the inflationary effects, if these are temporary, will only be once. Now, in the long term, Mr. Chairman, I think this is going to encourage resort to the use of renewable energy and electric vehicles, and our efforts to hasten the transition to renewable sources that are found in the Philippines. Oras naman anya na mag-normalize ang sitwasyon ay tiyak na babalik ulit sa dating mababang presyo ang langis at produktong petrolyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.